Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ayan na. Ano nga yun? Kamera ano yun? Saan nga yan? Wala. Ayan na. Ayan na, ayan na. Hindi siya umiikot. Hindi siya umiikot. Ayan na, ayan na. Okay na? Okay na, okay na. Okay, okay. Tingnan mo, ang hirap po.
buhay ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nangangako hindi ka iniiwan, hindi ka ipababayaan. Tunay na po, Diyos, ang papangako mo ay patuloy namin nararanasan ng Diyos sa buhay namin. Hindi namin makakamin na matagumpay sa buhay namin kung wala ang tulong mo, kung wala ang pagsasama mo sa buhay namin kay Jesus. Lahat tayo kami Diyos sa buhay po namin na dapat namin pasalamatan ng Diyos ay bunga Panginoon ng kagandahang loob po sa bawat isang pusa. At patuloy namin kinikilala ng Diyos na sa aming paglapit sa iyo sa araw nito, Diyos, patuloy mo, Diyos, ipagkakaroon sa amin na mabubuting bagay na aming kailangan. Dumalapit kami amat yung puso nagpapakumbaba sa ngalan ng Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang pagkakasala. At sa banal na dugo ng Panginoon, sinisip kami ng Diyos namin nasa langit. At humihingi po namin, patuloy po kami samahan sa aming pagtitipon sa dako po ito. Tulad ng iyong pangako at ng Diyos, na saan man ay 2-3 nakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Diyos, kung makatok po kami sa pituhan ng puso mo, at dalangin po namin pag-usap po kami. Ilan mo sa aming Diyos at kamay sa dako po ito, dahil ang tulong mo, Diyos, ang sarili namin inaasahan. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay po namin. Wala na, naglang na. Ako ang internet ng iyong Ama, hindi pagkakain sa amin, ibibigay mo sa amin sa ngalan ng aming Panginoon sa Kristo. At Green. ang mga salitang nagbibigay po ng kalakasan sa amin, patuloy mong hayag sa aming Ama, sa aming punto, sa ngalan ng Jesus, Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito ay pinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, maging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya naman binibigyan ng karangalan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon si Kristo. Purihin po natin ang ating relasyon at kalaban ng Kanyang salita. Malakas po na ba po sa ating Hallelujah, Hallelujah. Pwede na po silang maupo. Muli po isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Taas ng kamay ng mga nagmamahal sa Diyos. Kayo ba'y tinawag ng Diyos? At sabi po lahat ng tinawag ng Diyos ay Kanyang pinawawalang sala. At ang lahat ng pinawawalang sala ng Diyos ay Kanyang pinararangalan. Amen? Na kapag ating po sinanaw yung salitang Kanyang pinararangalan ay darating ang araw na tayo po ay itataas ng Diyos. Amen? Tulad ng Kanyang pangako, ang nagpapakababa ay itataas ng ating Panginoong Kristo. Ito po sa ating pong binasa ngayon, ang sabi po dyan ay ang Diyos ay kasamang gumagawa ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen? At ang nais ng Diyos, tayo po ay matulad ng Kanyang anak na ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo po ay isang mananagumpay. Amen? Isang mananagumpay at kung paano nagtagumpay ang ating Panginoong dito sa daigdig na ito, nais din po ng ating Diyos tulad ng ating Panginoong Kristo, tayo lahat ay magtagumpay. Amen? Na ang ating Panginoon Jesus, ang sabi na po ay sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin, subalit hindi nagkasala. Amen? Kaya makita natin ang Kanyang pananagumpay ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi sa aklat ng Hebreyo, ito natin sa Kanyang ating paningin, Kristo na siya po pinagmumulan ng ating pananampalataya at sabihin ng papaganap po ito, na dahil po sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiyang mamatay sa krus at ngayon, naroon na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? Sabi ito natin sa Kanya, ating paningin, na pipiliin natin kung anong karating ng Panginoon Jesus, kung anong tagumpay ng Kanyang nakamit, ay tagumpay din na makamta ng bawat isa po sa atin. May kabiyakan na ang tagumpay na nakamit ng Panginoon Jesus ay tagumpay na makakamta ng bawat isa po sa atin dahil ang pangako ng ating Panginoon Kristo kasama siyang gumagawa ng mga tao nagmamahal sa Kanya. Amen? Kung ang Panginoon Jesus ay nagtagumpay na at kasama natin siya bilang isang mananagumpay, tiyak din ang ating tagumpay. Amen? Dahil ang ating sinasamahan ay isang mananagumpay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Kristo. At ang sinasamahan ng ating Panginoon sa Kristo yung mga tao nagmamahal sa Kanya. Amen? Gumagawa na mayroong pagmamahal sa Diyos at gumagawa para sa karangalan at papurihan ng ating Diyos. Gumagawa hindi para gawin yung gusto niya, kundi ginagawa yung talagang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Na sabi nga, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, hindi ginagawa yung nais niya lang gawin, kundi ang ginagawa kung anong ipinag-uutos, kung ano po yung ipinagagawa talaga ng ating Panginoon. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, Talata 15,
kung ako'y iniibig ninyo, kung ako'y minamahal ninyo, tuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? At kasama po natin gumagawa ng Diyos, kasama po nagmamahal sa Kanya. Pumalakpak po nagmamahal sa Diyos. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Kung kasama natin ang Diyos na gumagawa na kapatid, at dahil kasama natin siya, tiyak ang ating tagumpay. Amen. Kung tiyak na ikaw magtatagumpay, anong pangarap ang pangangarap mo? Maliit na pangarap o malaki? Amen. Kasi yamang alam mo na ikaw ay magtatagumpay dahil kasama mong gumagawa sa ating Yesu Kristo, hindi mangarap ka na ng isang pangarap na hindi maliit na pangarap, dahil alam mo, makakabot mo yan. Amen. Palapakan po natin ang ating Yesu Kristo. Kapagawin na natin ang nais natin marating at panghawakan na natin ang nais natin makamtan dahil may katiyakan ng lahat na niya dahil kasama natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kung noong araw na kapatid na hindi pa natin tayo umaasa sa Panginoon Jesus, hindi pa tayo nananalig sa ating Yesu Kristo, hindi nga tayo nawawala ng pag-asa marating at maabot yung nais natin maabot na minsan ay kung lumarating ang kabiguan sa buhay ko natin. Amen? Subalit pagkasama na natin ang ating Panginoong Yesu Kristo, malamang sa malamang yung mga kabiguan na naranasan ko noon, magiging tagumpay na kapag kasama natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. At ito ang iniiyak ng ating Yesu Kristo, mga kapatid sa Panginoong Yesu Kristo. Meron pong isang tao, meron malaking pangarap. Malaking pangarap, mga kapatid, at yung kanyang pangarap na ito, minsan may mga kasabihan tayo, huwag kang mangarap ng tulog, di ba? Huwag kang managinip ng gising. May mga sinasabi po tayo minsan na kapatid na kapag tayo nangangarap minsan ng malaking pangarap, maraming kontra. Di po ba? At tila bagay parang sa kanila ay kung anong katatayuan mo at gano'ng kalaki yung pangarap mo, para sa kanila ay parang imposible na mangyari po yan. Imposible po na marating po natin ang mga pangarap po na yan. Kaya yan po natin minsan maraming mga salita na tayo naririnig na kontra doon sa ating mga pangarap. Amen? Subalit dito po sa Biblia, matatanaw po natin dito, meron po isang tao dito na meron malaking pangarap. Subalit yung malaking pangarap niya ngayon, mga kapatid, ay hindi yun nagugustuhan ng mga tao na sa paligid niya. Lahat ng tao na sa paligid niya ay kontra doon sa kanyang pangarap. Laban po doon sa kanyang pangarap, mga kapatid, sa ating Panginoon Jesus. Minsan, ito po ay yung buhay po ni Joseph. Si Joseph po, alam po natin na isang araw ay sinabi niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang pangarap. Ang kanyang pangarap ay gusto niya maging dakila ay sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya rin po sa kanyang mga magulang ang kanyang pangarap ay siya'y nais na maging dakila sa pagdating ng araw at yung kanyang magulang at mga kapatid ay yuyukod sa kanya. Nang sabihin po yan ni Joseph yung kanyang pangarap at sabi niya, anong ibig mong sabihin? Gusto mo maging hari ka namin at kami yuyukod sa iyo lahat. Ito ba napakagandang pangarap po yun? Amen. Siguro kung ikaw may anak na kung saan nangangarap ng mataas na pangarap sa kapatid sa Panginoon Jesus, baka sasabihin mo, ipagkalugnawa ng Diyos ang pangarap mo. Amen? Pero kay Joseph po, yung kontra po sa kanyang mga pangarap, yung oras na yan, yung panahon po yan, mismo po yung kanyang mga mahal sa buhay. Mga mahal niya sa buhay ang kontra sa kanyang pangarap, kaya nung sabihin niya yung ganong pangarap, yung kanyang mga mahal sa buhay ay nagaling po sa kanya. Tayo po mga kapatid, isa, may mga tawag nito, ang handang mismo yung kanyang pamilya sa kanyang pangarap. Amen? Pero alam po natin, ang isang magulang nangangarap ng maganda para sa kanyang
magulang ng kanyang anak pagdating ng panahon ay nailagay sa isang magandang kalalagayan ng buhay. Pero si Joseph, ng panahon na yan, mismo ang kanyang mga magulang ay hindi labaga kontra ko doon sa kanyang pangarap. Kaya kung ganito ang mga tao meron sa paligid po natin, tila bagay ito'y nakakasira ng loob. Amen? Nakakasira ito ng loob para maabot ng bawat isa po sa atin anumang yung mga pangarap na maaari natin nais-abunin po sa buhay po natin. At alam po natin, mismo po yung mga kapatid ni Joseph noong panahon po na yan, dahil yan sa kanyang pangarap, inangat ng kanyang mga kapatid na si Joseph po ay patayin. Ganda-ganda ng pangarap, ayaw yung magkaroon na membro ng pamilya yung isang araw ay maging hari. Di po ba? Minsan may mga tao, minsan na halimbawa, hindi pa po handa para magkaroon ng anak. Di po ba? Minsan sasabihin, ipapalaglag na lang kaya ito. No, may mga ganun minsan, di po ba? Pero minsan may mga payo, may ba? Malay mo pagdating ng panahon, maging presidente yan. Di po ba? Kita mo yung mga salita na yun, di po ba na minsan nakapagpapalakas na panahon na yan, dapat ito yung mga salita na kailangan ni Joseph para yung kanyang pangarap ay maabot niya, mga salita na dapat magpapalakas ng loob niya, para na yung kanyang pangarap na yun ay patuloy hangarin at pagsumikapan na maabot, hindi sa lahat, sa pamamagitan din ng mga tulong ng kanyang mga mahal sa buhay, subalit kung sandali po yan ay ito yung kanyang mga mahal sa buhay, ang nais kong sumira ang kanyang buhay at sumira ang kanyang mga pangarap. Amen. Palapalan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil kapag kasama natin ang Diyos sa buhay po natin, kapag kasama natin ang Diyos na gumagawa sa buhay po natin, kahit nakapaligid pa dyan, kahit nasa lahat ng paligid mo ay kontra, amen, laban sa iyong pangarap, malamang sa malamang, magtatagumpay ka pa rin. Mapagtatagumpayan natin yan kapag ang Diyos po ang ating kasama. Nung sandali na yan, si Joseph ay pumunta doon sa kanyang mga kapatid na nagpapastor po ng mga tupa. Tatanawin natin dito kung paano po ang kamay ng Diyos ay gumagawa sa buhay ni Joseph. Gumagawa na kapag ang sabi po, kapag ang Diyos ay kasama po natin, yung kamay ng Diyos ay daan niya para maabot natin ang ating pangarap. Amen. Kung kasama natin ang Diyos na gumagawa, ang kamay ng Diyos ay daan niya sa atin para dalhin tayo sa tagumpay ng ating mga pangarap. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Meron ba kayong pangarap? Gaano kalaki ang inyong pangarap? O mas malaki ka kaysa inyong pangarap? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Nung makita po ng mga kapatid ni Joseph na sa'y parating, ang sabi nila, ayan na, yung kapatid natin na may malaking pangarap, patayin natin at pagkatapos ihulog natin sa balon, tingnan lang natin kung anong mangyayari sa kanyang mga pangarap. Nung marinig po ito ng kapatid ni Joseph na si Robert, binalak niyang iligtas yung kanyang kapatid doon sa kanya balak sa plano ng mga kapatid niya na papatay kay Joseph ng oras na yan. Kaya kinausap niya yung kanyang mga kapatid na huwag natin siyang saktan, ihulog na lang natin siya sa balon. Dahil ang plano ni Ruben ng oras na yan, kapag may hulog sa balon, iniligtas niya pa rin yung kanyang kapatid. Kaya ginawa ko ng mga kapatid nila, hindi na siya sinaktan, si Joseph, hindi na sinaktan, tapos inihulog na lang doon sa balon, tulad ng pakiusap sa kanila ni Ruben.
Diyos para ginasa sa panganib si Joseph ng oras na yan. Amen. Ginamit niya si Ruben, kapatid, na kung saan, para hindi siya mapatay ng kanyang mga kapatid, ginamit si Ruben at pinayagan ng Diyos na ng kanyang mga kapatid ni Ruben na ihulog na lang si Joseph doon sa kalugan. Amen. Pero yung pagliligtas na ginawa po ni Ruben sa kanyang kapatid, hindi sapat po yun na pagliligtas. Dahil hindi niya kayang nilayo yung kanyang kapatid na ito doon sa panganib na naroon sa piling ng kanyang mga kapatid na mayroong masamang hangarin kay Joseph. Kaya patuloy na kumikilos ang Diyos. Patuloy siyang kumikilos. Ang ginawa ko ng Diyos, dumating yung mga Israelita na kung saan galing sa ibang lugar, papunta po sila sa Egypto, at nung nakita ito ng mga kapatid ni Joseph, ang sabi nila, wala tayong mapapala kapag pinatay natin niya, pero kapag pinagbili natin siya, pagkakakitaan pa natin. Amen? Kaya, ginawa kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga Israelita na iyon na dumaraan sa kanilang pinaroonan, ang Diyos ay kumilos para na kung saan iligtas muli si Joseph sa kamay ng kanyang mga kapatid. Hindi ko siya kayang nilayo ni Ruben sa piling po ng kanyang mga kapatid at habang hindi ko nakakalayo si Joseph, hindi tiyak ang kanyang kaligtasan. Amen. Pero kapag ang Diyos ay kumilos para sa ating kaligtasan, ganap na kung saan ilalayo ka ng Diyos sa panganib ng buhay mo. Purihin ko natin ang aming Panginoon Jesucristo. Kaya si Joseph, kung sandali na yan, kung ipinanggit si Joseph sa mga Ismailita, si Joseph po ay napahiwalay sa kanya mga kapatid. Nakalaya siya sa kamay ng kanyang mga kapatid na kung saan nanganganin ang kanyang buhay. Doon nakikita natin na ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga taong nagmamahal sa Kanya at hindi na papabayaan ng Diyos na mapahamak ang buhay niya. Amen. Pagkos ang Diyos dito, ikilos po siya para marating ang pangarap na yan, mga kapatid. Palapakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. At dahil po yan sa pangarap na yan, dahil sa pagkilos po ng Diyos, si Joseph po ay nakarating sa Egypto. Ginalapot siya, pinagbili siya ng Ismailita kay Potiphar. At si Joseph naman ay ginawa ni Potiphar po na katulong sa kanilang bahay. Ang taong sinasamahan ng Diyos ay hindi po mga kapatid nagsasawang gumawa ng mabuti at man pinagdadaanan sa buhay. Amen. Ano mang pinagdadaanan ng tao nagmamahal sa Diyos at sinasamahan ng Diyos, hindi yan nagsisiraan ng loob na gumawa ng mabuti. Kaya nung si Joseph ay nasa bahay ni Potiphar, si Joseph po ay patuloy na gumagawa ng mabuti. Amen. At nakita ni Potiphar na si Joseph po ay sinasamahan ng Diyos. Dahil sa mga kabutihan ginagawa ni Joseph, nakita po ni Potiphar na si Joseph po ay sinasamahan ng Diyos. Kaya buong tiwala po, nagkaroon ng buong tiwala si Potiphar na si Joseph ay gawin punong katiwala sa kanyang tahanan upang ang lahat sa tahanan ni Potiphar ay ipagkatiwala sa kamay ni Joseph. Amen. Purihin po natin ang aming Panginoon. Kapag ang tao sinasamahan ng Diyos sa pagkakatiwalaan. Amen. At yung mga tiwala na yan, ng mga tao na sa paligid natin, yan ang magiging daan at malaking tulong para marating natin ang ating mga pangarap. Kung may nagtitiwala sa iyo, kapatid, may mararating ka.
is the sent to me. ay nahumali sa Today, kanya ang asawa. Yeah, today, At ang sabi ko dyan ay, si Joseph po ang pinahumalingan ng asawa ni Potiphar at lagi po na iniligawan na si Tina. Si Joseph ang asawa ni Potiphar. Amen. Ang sabi ko dyan, araw-araw, habang nasa panahon, habang si Joseph naroon sa tahanan ni Potiphar, araw-araw siyang nililigawan ang asawa ni Potiphar na magkasala. the picture of the baby. Nililigawan na gumawa ng masama para masira yung iwala sa kanya ni Potiphar. Oras na nagkasala si Joseph, nakagawa ng mali, masisira ang iwala sa kanya ni Potiphar. Pangalawa, kapag si Joseph ay nagkasala, hindi siya sasamahan ng Diyos. Amen. Mawawala siya sa presensya ng ating Diyos na sumasama o lagi niyang kasama para magbigay sa kanya ng tagumpay. Araw-araw na nagsusumamo ang asawa ni Potiphar kay Joseph. Araw-araw siya nililigawan ng demonyo. Pero kung araw-araw na inakausap ka ng demonyo, para sila ang nakapatan mo, para sila ang kabutihan ginagawa mo ng kapinsaan kay Kristo. Sana matanaw mo natin ito, itinuloy ko sa buhay ni Diyos. Amen? Kung saan may malaking pangarap, may mataas na pangarap na nais maabot sa buhay niya, pero makikita natin ang demonyo ng tumitigil para sila ang buhay ni Joseph at marating yung kanyang mga pangarap. Amen? Nararanasan natin ito sa buhay ko natin. Amen? Marami tayo isang mga pangarap, pero minsan nakikita mo maraming distraction sa pangarap niya. Maraming hanggang isa yan sa pangarap niya. Maraming isa na kung saan hindi na magay gusto sirahin ang buhay mo dahil lang isa para hindi natin maabot ang mga pangarap niya. Pero huwag kayo masiraan ng loob. Kung sabi ka man ng ipon yung araw-araw at nakasama mo ang Diyos, may katagumpayan pa rin. Hindi natin ang ating Panginoon na Kristo. Ang sabi ko dyan sa Salmo 91, kabanata po ay 3. Anong sinasabi ko roon? Sa Salmo 91, kabanata po ay 3. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. Ikaw nililigtas niya sa panganib at sa unang kabitag. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon ay Kristo. May panganib sa buhay ni Joseph at may bitag si Satanas na nakalaan. Amen. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagsusumamo ng asawa ni Potiphar kay Joseph na siya po ay sitingan. Pero isang araw na kapatid, nung makopil niya si Joseph naman ay tumakbo. Tumakbo si Joseph, hindi siya nagitag. Amen. Hindi siya nagitag kasi bakit ang grabe ng Diyos, ililigtas kanya sa anumang ukay. Amen. Nakaumang kapitag sa buhay natin, pangakit na gawa ng kalaban sa buhay natin. Kaya makita po natin dyan, lahat niya ng pangyayari sa buhay ni Joseph, lahat ng pangangit na yan ay napagtagumpayan ni Joseph. Amen. Iniligtas siya ng kamay ng Diyos, mga kapatid, dahil ang Diyos ay kasama niyang gumagawa para maabot ang kanyang mga pangarap. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya magmamahal mo ang Diyos. Bago nagmamahal sa Diyos, tinatakbuhan ng tukso. Amen. Tinatakbuhan ang anumang hitag ng kalaban na makakasira sa kanyang buhay. Makakasira sa kanyang pangarap. Amen. Sa
Sabi mo, sister. May tukso ba? Tumasok ka lang. Amen. Sabi nga po, hindi naman katuwagan ang tumatakbo. Amen. Hindi katuwagan ang tumatakbo kapatid. Kung alam mo, yung iyong pagtakbo, amen, ay hindi kakabunin mo at hindi mo ikakapahangat. Purihin po natin ang ating Panginoon Yesu Cristo. Malakas na patuloy para sa ating buhay at mga Panginoon Diyos. Dahil ang sirain na nagtadlak sa pagkakasala si Joseph para sa sandali na yan, lahat ng plano at pangarap niya ay huwag niya malapitin sa kanya. Amen. Pero sabi na, ang Diyos ay kasama gumagawa ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Amen. Habang ang Diyos ay gumagawa na kasama mo, tiyak ang kamay ng Diyos ang magdadala sa iyo sa pangarap mo sa buhay. Napakalalim ng ating Panginoon. Kung kasama mo ang Diyos sa buhay mo, sabihin mo ano ang mga nasa paligid mo. Pangangin kayo sa paligid mo kapag kasama mo ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, ang nasa paligid mo ay pagpapala. Lahat pa sa paligid ni Joseph ay pagpapala. Lahat pa sa paligid ni Joseph ay pagpapala. Dito po makikita po natin, kung si Joseph po, ang mga kapatid ni Joseph, galing po sa kanya. Amen. Galing po sa kanya, si Joseph. Yung kanyang mga kapatid, hindi sa kanya, gusto po siyang patayin. Diba? Kung si Joseph po, kung yung kanyang mga kapatid ay hindi galing sa kanya, malaman sa malamang, hindi siya makakarating sa Ehipto. Mananatili po sa doon. Amen. Pero yung mga kapatid niyang galing sa kanya, na siya nagiging dahilan para si Joseph ay mapalayo sa mga tao po ito at makarating sa Ehipto, mismo yung mga kapatid niyang galing sa kanya ay nagiging pagpapala, nagiging daan para makarating siya sa tagumpay ng kanyang buhay. Minsan marami po sa buhay po natin sa paligid natin na nakikita natin sila pagka hindi magaganda, pero hindi magaganda minsan pangyayari sa buhay natin, nagiging daan para marating natin. Kapag kasama mo ang Diyos, walang pangit sa Diyos. Yung pangit sa tingin mo para sa Diyos, biyaya yan para sa iyo. Amen. Salamat natin ang ating Panginoon. Yung hindi magaganda sa tingin natin, kapag kasama mo ang Diyos, kung bakit pinahihintulot ang Diyos na may mga nangyayari sa hindi maganda sa buhay natin, kasi para sa Diyos kapag kasama mo sa biyaya yan para sa Diyos. Amen. Kaya ito sa ginamit po ng ating Panginoon na mismo po si Joseph para marating niya yung kanyang mga mahal sa buhay, pinakailangan ay mapawalay siya sa kanyang mga kapatid at yung galit na yun, yung pagkamuhin na yun ng kanyang mga kapatid ay nagiging daan. Amen. Ang tumulak kay Joseph para kung saan marating niya yung kanyang lahat sa buhay ni Joseph nakapaligid ay pagpapala. Yung asawa ni Potiphar ay pagpapala sa buhay ni Joseph. Kasi kung hindi po si Joseph nakalaya sa bahay ni Potiphar, hindi niya makakausap ang mga bilanggo doon sa kulungan. Amen. Pero nung makalaya po si Joseph doon sa bahay ni Potiphar at nakarating doon sa bilangguan, maging ang bilangguan ay pagpapala sa buhay ni Joseph. Purihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit po naruroon yung mga tao sa tulungang iyon, naruroon ang mga tao sa tulungang iyon na magdadala kay Joseph sa tagumpay ng kanyang buhay, na dahil sa mga nakakulong doon sa bilangguang iyon na kapatid, si Joseph po ay nakarating sa tahanan ng Paraon. Amen. Na minsan, marami tayong pinagdadaanan sa buhay na tila baga minsan
Lahat ng gawain doon, si Joseph na ipinagkakatiwala na sa kanya. Amen. Kung ano mang pinagdadaanan sa iyong kapatid, alam mo kasama mo ang Diyos. Alam mo kasama mo ang Diyos. Maaaring pinagdadaanan mo yan. Yan ang magdadala sa iyo, sa iyong kapatid. Huwag ka lang bumitaw sa ating Panginoon. Tulad ni Joseph, hindi siya bumibitaw. Kahit anong pagdaanan niya, sinisikap niya pa rin ang pagpihan. Amen. Ang magbubuting gawa na dapat niyang gawin ay magawa niya para makuha niya ang tiwala ng mga tao na sa kanya. Ang tao na magtitiwala sa atin, yan ang makakatulong sa ating pagdating ng panahon para parating natin ang ating mga panahon. Hindi po natin ang ating Panginoon. Biyaya yan. Mga kapatid mo yan, biyaya yan. Amen. On next Ang Saturday, Diyos ay nakikita ba natin? Diba? Nakikita natin si Lord. Amen. Kapag pinatalawan natin si Lord lagi siya sa ating mga kapatid. Amen. Kapag pinatalawan natin ang Panginoong Jesus siya sa ating mga kapatid, hindi ka pagsasawa na gawa niya ng mabuti. Amen. Na kapag ang iwala ng mga tao na yan ay nakuha natin, darating ang panahon, kapag ikaw na nangangailangan, narinig yan sa Diyos. Yan ang mahatak sa iyo para magdadaka sa kalipay ng ating mga pangarap. Ito po si Joseph. Ito po ang sabi ko. Ang sabi ko yan sa pinasa ko natin, tayo pinawalang sala ng Diyos. Amen. Tayo ay tinawag ng Diyos. At ang bawat tinawag ng Diyos, pinawawalang sala. Kaya ito na kapatid mo, sister. Pinatawag ka na ng Diyos. Huwag mo ulitin. Palapakan ko natin ang ating kapatid. Dahil tayo pinatawag ka ng Diyos, ang sabi, ang bawat pinatawag niya ay binibigyan niya na karangalan. Binibigyan niya ng karangalan. Isang araw ng tataasan. Isang araw ng pangarap na yan, na tila ba na mga kapatid sa tingin ng mga tao sa paligid mo, mahirap maabot. Isang araw makikita nila, pinalain ka nila sa pangarap. At lalo ang isang araw na naririyan ka na sa iyong pangarap. Ulihin ko natin ang ating pagkakas. May nagpatutuon ng nakaraan, sabi niya nagpatutuon ng nakaraan, sabi niya, yung maliit na papel na yan na prayer request, huwag yung maliit niya. Huwag yung maliit niya. Dahil ang sabi niya, sa tuwing ako may kahilingan o aking mga mahal sa buhay ay may hiling, wala pa akong kahilingan, wala pa kahilingan ng aking mga mahal sa buhay na isinula ko yan na hindi binigay na. Kapag may problema yung kapatid ko, sabi niya, kapag may problema yung kapatid ko at sinabi, kailangan ko yung ganito pala, isinusulat ko sa mating na mapinayan at kaya request. Sabi niya, hindi naman ng Diyos ang kahilingan ko sa mundong papel niya. Ibig bigay ng Diyos. Ibig sabihin na rin ng Diyos. Kasama ng Diyos ang gumagawa sa buhay ng tao. Kaya na, kumuha siya ng example dito kasi pangarap na talaga maging teacher ko. Kaya kumuha siya ng board exam dito, pasado siya. Umuwi siya ng Pilipinas, teacher na siya. Itinukyan ang kanyang pangarap. Kaya ang sabi niya ng akala ko, hindi ko mararating. Akala ko hindi ko maaabot. Pero ang sabi niya, dahil sa maliit na prayer,
papel na yan. Ang Diyos ay gumagawa para matupad ang pangarap mo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kailanman si Joseph ay iniiwan. Amen. Ikaw, pinawalang sala ng Diyos at kailanman hindi niya iniiwan. Tumayo pa tayo lahat. Napupunatin ang ating puno sa ating ating kamatayan. Lagay ko po sa tapat ng puso ng iyong dalawang kamay. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapawalang sala mo sa buhay ko. Inaangkin ko ngayon, ikaw po Diyos, kalagi kong kasama. Hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Hindi na sa Lord ang nais na. I want to check if he on the mic or not. You can hear them. You can hear. Put the mic in, she off. Dakilang Diyos, Ama namin na sa langit. Maraming salamat, Panginoon sa Kristo, sa biyaya ng buhay na kaloob mo sa amin. Buhay ng minahal, Panginoon Jesus. Buhay na sa kabila ng maraming pagkukulang ay pinag-alayan mo ng iyong buhay, Panginoon Kristo, upang kami makalaya sa anumang pagkakasala at makapananin ang mga pagpapala iyong pinanako. Salamat, Panginoon Jesus. At puso kami nananalig na sumasagaling ito dahil ito pa sa aming kalagitnaan upang hindi ang aming mga dalangin at hindi lamang hindi kundi pagkaloob ang aming mga kailangan.
Hinihiling ko, Panginoong Jesus, ang kamay mong manatiling umawak ng buhay po namin upang kami dalhin sa tunay na tagumpay ng buhay, sa tunay na tagumpay ng aming mga pangarap, Panginoon Jesucristo. Ikaw nakakala ng masigit na kakabulit po sa amin. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon Jesus, ang aming buhay. Dalangin ko, Panginoon Jesucristo, paghari ka sa bawat isa sa amin. Paghari ka sa buhay. Taas natin ang mga kahilingan natin sa Panginoon. At panandalian tayo manahimik at sa ating pananahimik. Tungkol sa kay Lord, ang ibig mo nila sa atin. Maliban ka sa mga nakasulat na yan, kung meron pa kayong nais itulong kay Lord, itulong niyo po sa akin. Panginoong Jesucristo, ikaw ang tumawag sa amin sa lugar dito. Ikaw ang nagdala sa amin sa banal mong gawain. At kami nananalig, dinala mo kami sa banal mong gawain upang masumpungan namin o Diyos ang tunay na pagpapala sa buhay ko namin. Kaya hindi ko nagilangan sa dahil pangalan ng Panginoon Jesus, ipagalo mo kahilingan ng tao. Kahilingan para sa asawa, kahilingan para sa anak, kahilingan para sa kanilang mga magulang, ipagalo mo Panginoon Jesus. Ipagalo mo Panginoon Jesus. Inaangkin namin sa sila Diyos ang aming mga pangarap para sa aming mga mahal sa buhay ay iyong tutuparin, iyong ipagkakataon. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, patagumpay at sinagalaw mo sa amin at patuloy pag-ipagkakataon. Sa ngalan ng Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kapurihan at pasalamatan natin ang Panginoon Jesus, patuloy kayong samahan ng Diyos at dalhin sa tagumpay ng inyong mga pangarap. Cable, I will keep her. I let you use it on Saturday. Manatili po. At ating po na pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siya ang naghahanap ng
pagpupo na mataas-taas at nanatili sa ng makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo nagtahanan. Ikaw ang Diyos, ang Diyos na tangkong pinagtiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa pangahit sa unang higdaw. At kahit anumang magdat na tayo, di ka magdaranas. Lulukupan niya sa nilin ng kanyang alawal na pangka. Sa kanina niya ay nagtiyak mo ang ikaw ang ligtas. Iningatan niya ay pagsasanggalan ng pagkasya'y tapat. Pagsabit ng gabi, di ka matakako sa anumang bagay. Maging sa nagawin nila ang paglusog pagsabit ng araw. Di sa anumang darating na talo pagkagat ng gabi. Di ka matatakot sa kasama ng araw at gabi. Kahit mawala sa iyong nakapangan sa sipong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ng isang libo. Di ka matatakot at nabibigyan mo, di ka kaan. Kahit nagmamasid at sa pagdoon, iyong mga magsa. Iyong masasamaan ng isa mo pinag-uusapan. Sapagkat siya ay ang ginawang nagpapakasamalan at ang pinili mo mag-iingat sa iyo ay tataas-taasan. Hindi mo aabutin kaya makakama at wala na lakas. Kahit ang tutuloy mga pamilya sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming pamilya silang susubaybay. Kahit saan dako tayo maroon sa kakilinganan. Sa kanilang palad ay kakalipat silang magtataas. Nang hindi ikaskala ang mga paano sa bagong matalas. Kahit ang kapahan mo ay mamayon, ahas mo bagsik. Di ka maano sa magpresente iyong mababalis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingalan ko ang inyong taong ako'y bigyan. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may pinagin ay sa pagtulungan. Aking ililigtas ang bawat sa iparanalan. Sila'y bibigyan ko ng kalagalaan ng makakabuhay at nakatikiyak ng tatangking nila ng kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi ko matakot. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang sa nalain ng lugar nito. Maaaring palalaki ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali, maaaring ko na aking pinili ay magpapagawa, manalangin. Hanapin ko at alagahan ng nagkakasama. Birilig ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanyang lupain na tulaya at pagdanahan. Ito